Madilim at walang kahit na kaunti liwanag man lang ang maaanigan sa loob ng silid kung saan naroroon ngayon si Rosalie. Mahinang mga paghikbi ang bumabalot sa loob ng madilim na silid na yon. Habang patuloy sa pag-agos sa mga luha ni Rosalie, ay mahigpit siya nakakapit sa bedsheet ng kama. Ngayong gabi magaganap ang pakikipagtalik niya sa lalaking hindi niya kilala at maging mukha nito ay hindi niya makikita. Gagawin ko to para sa'yo, Tay. Madudugtungan pa ang buhay mo. Malaking pera ang kapalit ng isang gabing to. At sana makabuo kami kaagad upang hindi na ito maulit pa. Alam kong hindi ka magiging masaya kapag nalaman mong ibinenta ko ang sarili ko sa lalaking hindi ko naman kilala. Wala akong idea kung sino ba siya, kung anong pangalan niya, ni hindi ko alam kung ano bang itsura niya. Pero isa lang ang alam ko, gobernador siya, Tay. Wika ni Rosalie sa kanyang sarili habang basang-basa na ng mga luha ang kanyang magandang mukha. Dahil sa malaking halaga na kailangan ni Rosalie ay napilita siyang pumayag sa ganitong sitwasyon. Lumapit siya sa kaibigan niyang bakla upang manghiram ng pera. Subalit wala din itong pera at ito nga ang sinabi sa kanya na naghahanap daw ang gobernador na handang ipagbuntis ang magiging anak nito. Dahil abala ang gobernador ay wala itong panahon upang mag-asawa. Tanging anak lamang ang gusto nito. Pumayag si Rosalie kahit wala siyang idea sa pagkatao na lalaking aangkin sa kanya hanggang siya ay magbuntis. Maya-maya lamang ay bumukas na ang pinto ng hotel kaya naman mas lalo siya napakapit na mahigpit sa bedsheet. Kaagad isinara ng lalaki ang pinto ng silid na yon at tinungo siya sa kama kung saan siya ngayon naroroon. Maghubad ka na. Utos nito sa kanya. Po? Tanong niya mula sa kausap at pilit inaaninag ang mukha nito ngunit bigo siya. Hindi mo narinig? Okay, sige. Ako na lang ang gagawa. At lumapit ito sa kanya. Langhap na langhap niya ang napakabangong pabango nito. Gwapo kaya to? Naisingit pa niyang tanong sa kanyang isipan at naramdaman na lamang niya ang paghawak ng lalaki sa kanyang damit. Sir, may gusto po sana akong sabihin bago natin gawin to. Ano yon? Sir, kasi birhen pa po ako at wala pang experience sa ganito. Natatakot po ako. Huwag kang mag-alala. Pareho lang naman tayo. And I promise, I'll be gentle. Bulong nito sa tenga niya at bahagya pa siya nakiliti sa paglapit ng mga labi nito. Dama din niya ang mainit na hininga nito. Sorry kung hindi mo pa pwedeng makita mukha ko. For my safety na rin. Pero ikaw, nakita ko na mukha mo. Kagaya ng sinabi sa'yo ng kaibigan mong si Mitch, matitigil lang daw kapag nagbuntis ka na. At kapag nailuwal mo na ang anak natin, ay kukuhanin ko siya. At hindi ka pwedeng maghabol dahil babayaran kita ng malaking halaga na makakatulong sa tatay mong comatose ngayon. Opo, naintindihan ko po. Ipinaliwanag na po sa akin ni Mitch ang lahat. Good. Sige na. Ikaw na magtanggal ng damit mo. Lahat-lahat alisin mo. Opo. Kinakabahan tugon ni Rosalie. Matapos nga niyang maialis ang lahat ng kanyang saplot, ay pumwesto na siya sa gitnang bahagi ng kama at nahiga. Kasabay ng pag-agos muli ng kanyang mga luha. Maya-maya lamang ay naramdaman na niya ang pagdiin sa kama. Tanda na magaganap na ang pag-angkin sa kanyang katawan. Hinahayaan lamang niya ang ginagawa sa kanya dahil bawal siya magreklamo. Sinimulan na nitong gawin ang dapat gawin. Hanggang sa tuluyan na nga napunit ang kanyang pagkababae at nagpatuloy lamang ang lalaki mula sa kanyang ibabaw. Mas lalong humigpit ang kanyang mga kapit sa bedsheet sa magkabilang gilid niya. Damang-dama niya ang sakit sa bawat paggalaw nito sa kanyang ibabaw, ngunit pilit niya itong tinitiis. Hanggang sa maramdaman na lamang niya na dumuktok na ang lalaki sa kanyang balikat. Nangangahulugan na tapos na ito sa pag-angkin sa kanyang katawan. Huwag ka munang gagalaw. Bulong ng lalaki sa kanya, kaagad naman siyang tumango. At dahil sa sakit at pagod na nararamdaman ay nakaramdam na siya ng antok kaya naman dahan-dahan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagmulat ng mga mata ni Rosalie ay wala na sa tabi niya ang lalaking umangkin sa kanya. Maliwanag na sa loob ng kwartong yon. Tinignan niya ang sarili na nakabalot ng comforter at takma sana siyang gagalaw nang maramdaman na makirot ang kanyang maselang bahagi. Unti-unting namumuo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata na mabilis din pumatak sa kanyang muka. Wala na. Sira na ang pagkababae ko. Wika nito habang patuloy sa pag-iyak at yakap-yakap ang sarili. Nang bigla siyang mapatingin mula sa dulo ng kama. May sobre doon kaya naman pinilit niyang abutin ito. Pagbukas niya ay naglalaman ito ng tseke at namilog ang kanyang mga mata na makitang kalahating milyon yon.
At sa likod ng tseke ay may isa pang papel. Isang liham mula sa lalaki, ngunit hindi na niya ito binasa pa. Ayaw niyang mabasa ang nilalaman ng sulat na yon. Kahit nahihirapan, ay pinilit niyang bumangon at damputin ang mga saplot niya na nakapatong sa couch. Kaagad niyang isinuot yon at nagmamadali din lumabas ng hotel. Pagkaalis nga niya ay dumiretso siya sa kanilang bahay upang maligo. Habang nasa banyo at naliligo ay todo kaskas siya sa kanyang balat na tila ba may binubura. Iyak siya ng iyak habang nagbubuhos ng tubig sa katawan gamit ang tabo. Kahit umiyak ka pa ng umiyak, Rosalie, wala na. Hindi na may babalikan na wala sa'yo. Ginusto mo to, di ba? Para sa tatay mo, kaya huwag ka mag-inarte. Wika niya sa kanyang sarili at kaagad na napahagulgol ng iyak. Pagkatapos maligo ay nakaramdam siya ng gutom. Pero dahil wala siyang ganang kumain ay tiniis niya ang kanyang gutom. Nagtungo siya sa bangko upang ilabas ang perang ibinayad sa kanya ng binata at pagkatapos ay nagtungo na ito sa hospital. Nagulat na lamang siya nang sumalubong sa kanya ang matalik na kaibigan at kagad siya nitong niyakap. Bes, sorry. Ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa tatay mo. Tsaka kakauwi ko lang din galing States. Kamusta ka naman? Namiss kita ng sobra, Bes. Namiss din kita. Paano mo pala nalaman ang nangyari sa tatay ko? Kay Lara. Siya rin na nagsabi na dito nga sa hospital na to dinala ang tatay mo. I'm so sorry, Bes, kung madalang lang akong mag-chat sa'yo. Sobrang busy lang talaga sa pag-aaral eh. Tsaka alam mo na, ayoko madismaya sa akin si kuya. Kaya talagang ginagalingan ko para maging proud siya sa akin. Alam mo naman na kaming dalawa lang magkasama sa buhay mula nung nawala ang parents namin. Nasa na nga pala siya? Mula kasi nung nagpunta ka sa Amerika para doon mag-aral. Umalis na rin siya eh. Nasa Cavite si kuya, tsaka gobernador na siya roon. Talaga ba? Yes, sobrang busy na ng kuya ko mula nung naging gobernador siya. Madalang na nga rin maggumusta sa akin eh, pero naintindihan ko naman. Ikaw si kuya pa rin ang una mong tinatanong. May asawa na ba siya? Naku, wala no, girlfriend nga wala yun eh, asawa pa kaya? Lihim naman napangiti si Rosalie sa itinugo ng kanyang matalik na kaibigan na si Mariel. Tara kay tatay, nasa ICU siya at naka-ventilator. Hala, kawawa naman si Tito Fred. Sinabi mo pa, awang-awa na nga ako sa tatay ko eh. At hindi ko alam kung kailan ba siya magigising. May awa ang Diyos, Rosa. Magigising at gagaling din ang tatay mo. Maniwala ka. Sana nga, Bes, dahil si tatay lang ang din ang meron ako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag pati siya'y nawala pa sa akin. Ayoko maging ulilang lubos, Mariel. Muli nga siyang niyakap ni Mariel habang hinahagod nito ang kanyang likod. Tahan na, malalagpasan mo rin to at nandito lang ako para sa'yo. Hindi na ako babalik ng Amerika, kaya naman madalas na ulit tayong magkikita at magkakasama. Sa makalawa nga pala, birthday na ni Kuya, sana makapunta ka ha. Ibibigay ko sa'yo ang number ko at i-text mo lang ako kapag makakapunta ka, susunduin kita. Sige Bes, salamat. Siya nga pala, tanggapin mo to, panggastos mo at para kay Tito. Naku, hindi na. Sa'yo na yan. Okay lang. Tsaka nagawan ko na ng paraan. Salamat na lang, Bes. Sige na, tanggapin mo na. Sige ka, magtatampo ako sa'yo kapag hindi mo to kinuha. Sa takot na magtampo nga ang kanyang matalik na kaibigan, ay tinanggap na niya ang ibinibigay nitong pera. Salamat, Bes ha. Malaking tulong to para kay tatay. Walang anuman, Bes. Sino ba magtutulungan? E di tayong dalawa lang. Nag-message nga si Rosalie na makakapunta siya ngayon sa bahay nila Mariel, kaya naman sinundo siya nito. Kahit ilang oras din ang biyahe mula sa kanila ay hindi yun hadlang para hindi siya masundo. Excited ka na ba makita si kuya? Ha? Naku, hindi Tsaka as if papansinin naman ako ng kuya mo, ang suplado kaya nun. Alam mo ba na mas lalong gumapo ang kuya ko? Suplado lang si kuya pero mabait naman yon. May mabait bang suplado? Oo naman, si kuya. Oo na, sige na. Alam ko namang ipagtatanggol mo siya eh. Nung makarating nga sila sa bahay nila Mariel ay manghang-mangha si Rosalie dahil mas malaki ito kumpara sa bahay nila noon sa Quezon City. At may security guard pa na nagbukas ng gate para sa kanila. Wow, ang yaman nyo na talaga, Bes. Nakakaingit Sana all mayaman. Sana all ganito kalaki ang bahay at hindi pinoproblema ang pang-araw-araw na pangangailangan. Hayaan mo, Bes. Alam kong balang araw magkakaroon ka rin ng ganito kalaking bahay. Naku, kailan pa? Baka kahit sa panaginip ay hindi ako magkakaroon ng ganito.
Huwag ka kasi mawalan ng pag-asa. Malay mo naman, di ba? Sige na, baba ka na. Ipapark ko lang tong kotse ko sa garahe. Sige, hihintayin kita dito. Pagkababa nga niya ay luminga siya sa paligid. Napakaganda nito, lalo na't napapalibutan ng magagandang mga halaman. Yes, sure, mamaya pupunta ako dyan. Rinig niyang sabi ng lalaki mula sa kanyang likuran, kaya agad niya itong nilingon. Isang matipuno at gwapong lalaki ang nasilayan niya habang may kausap ito sa cellphone. Hala, tama nga si Mariel. Lalo nga siyang gumuwapo. Tulalang wika nito hanggang sa magtagpo ang mga mata nila. Teka, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira at kung sino ako? Sino Kuya, ako nagpapasok sa kanya. Hindi mo ba siya natatandaan? Yung kaibigan ko, si Rosalie. Kunot noon namang nagkatinginan muli ang dalawa. Takantaka naman si Rosalie kung bakit gano'n na lamang ang nagreaksyon ni Maki na makita siya nito. Siya pala yung high school classmate mo? Yung madalas magpunta noon sa bahay? Tanong ni Maki at sumulap sandali kay Rosalie. Oo kuya, hindi mo na siya nakilala no? Ganap na rin kasi siyang dalaga. Noon kasi maitim siya at payat. Ngayon biglang sexy at biglang puti. Ang ganda-ganda nga niya, di ba kuya? Oo. Maikling tugon ni Maki at kaagad ding umalis sa harapan nila Mariel at Rosalie. Halos mamilipit nga sa kilig ang magkaibigan dahil sa itinugon na yun ni Maki. Narinig mo yun, Bes? Sumang-ayon si kuya, ibig sabihin nagagandahan din siya sa'yo. Saad ni Mariel na kinikilig para sa kaibigan at kapatid. Oo, Bes, rinig na rinig ng dalawang tenga ko. Grabe, para ako nabunutan ng tinig sa paa. I'm so happy for you, Bes. Grabe naman kasi ang biglaan transformation mo. From payat to sexy, from maitim to maputi. Ikaw din, mas lalo kang gumanda at pumuti. Alam ko na yun, Bes. Basta, ako bahala sa'yo. Ilalakad kita kay kuya. Kung kailangan itakbo kita, itatakbo kita. Kung kailangan namang igapang kita, igagapang kita, Bes. Grabe, ang kagaya ko talaga ang gusto mo para sa kuya mo? Abay, oo naman, no? Kasi ikaw kilala na kita, best friend kita. Ayoko magkahipag ng iba. Baka ang mapili ni kuya mas maldita pa sa akin. Baka araw-araw lang kami magsasabunutan. Sana nga, pero alam naman natin na malabo yan. Kasi paano naman ako papatulan ng kuya mo? Sino ba ako? Nakapagtapos nga ako ng kursong IT, pero wala namang mahanap na trabaho. Iha, Mariel, pinapatawag na kayo ni Gov. Kakain na raw. Sige manang, susunod na po kami. Tugon ni Mariel at tinakbayan pa si Rosalie. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ay kaagad sila nagtungo sa dining area at naroon na si Maki at nag-iisa lamang ito. Tayo lang talaga? Hindi ba't parang ang lungkot naman ng birthday ng kuya mo? Mahinang sabi ni Rosalie habang papalapit sila rito. Okay lang yan, sanay si kuya. Buti nga ngayon nag-celebrate siya ng birthday niya. Dati kasi hindi, mula nang mawala si mami. Kaya ngayon pasasayahin natin siya. Oo ba, handa akong maging clown, mapasaya lang. Naputo lang sasabihin nila nang bigla lumingon si Maki sa kanya. Bakit naman ang tagal nyo? Malamig ang boses na tanong nito sa kapatid. Sorry kuya, may pinag-uusapan lang kami ni Rosalie. Kuya Maki, happy birthday po pala. Sorry po kung hindi po kita nabati kanina sa labas. It's okay, thank you. Maupo na kayo para makakain na tayo. Opo. Agad naman nakipag-unahan ng upuan si Mariel. Bes, dito ka na sa tabi ni kuya. Ha? Upo ka na. Sabay hila ng Silya upang makaupo si Rosalie. Kuya, bakit naman walang cake? Hindi naman ako bata para sa cake na yan. Bakit kuya, bata lang ba naghahanda ng cake? Simpleng dinner lang naman to, hindi na yung kailangan. Okay, sige. Nakangusong tugon nito. Kain lang ng kain, Bes. Huwag ka mahihiya. Feel at home. Sige, Bes. Nahihiyang tugon ni Rosalie at sumandok na ito ng kanin. Maraming ang pagkain ang nakahahin sa mesa at hindi alam ni Rosalie ang tawag sa mga pagkain na yon. Kaya naman kari-kari lamang ang kinuha niyang ulam. Manang, pahingi naman po kami ng wine. Sige po, sir. 2 wine glass lang ang dalhin mo, Manang. Saad naman ni Maki. Bakit kuya, ayaw mo? Gusto, pero tayong 2 lang. Paano naman si Rosalie, kuya? Hindi siya pwedeng uminom. Mabilis na tugon ni Maki, kaya naman nangunot ang noon ng magkaibigan. Bakit? Basta, hindi pwede. Dahil kaya mahal ang wine na yun kaya bawal akong uminom? Tanong sa sarili ni Rosalie at pinilit na lamang nitong ngumiti. Dumating na nga ang kasambahay na dala ang mamahaling wine at 2 baso na para kay Maki at Mariel. Hindi na rin ako iinom ng wine, kuya.
Manang, pakibalik na yung isang baso. Tinignan lamang siya ni Maki at itinuloy na ang pagkain nito. Siya nga pala, uuwi ka pa ba niya, Rosalie? Tanong naman ng binata kaya sabay pang napalingon ng dalawa. Hindi kuya, bukas ko na ihahatid si Rosalie para magkasama na rin kami ng matagal. Sa room ko siya matutulog. Tumangutango naman si Maki at sandali lamang napatulala si Rosalie. Oh, Bes, ayos ka lang ba? Para kasi may kaboses ang kuya mo. Tugon niya. Tsaka yung pabango niya, parang naamoy ko na. Ha? Talaga? Sino? Wala Bes, hindi ko na rin matandaan. Pagsisinungaling niya, naging tahimik naman si Maki at naging mailap ang mga mata nito. Hindi ba't nasa hospital ang tatay mo? Buti, okay lang naiwan mo siya. Paano niyo po nalaman? Nagtatakang tanong ni Rosalie. Oo nga kuya, paano mo nalaman? Hindi ko naman naikwento sa iyo Ha? Nakwento mo? Tugon ni Maki. Kailan kuya? Wala talaga akong maalala na nakwento ko sa iyo. Basta, nakwento mo sa akin. Ipapahatid na lang kita sa driver namin, Rosalie. Hindi kuya, dito siya matutulog para magkasama kami ng matagal. Namiss namin ng isa't isa bukas na siya uuwi. Okay, fine. Kayong bahala. Tsaka tumayo si Mariel at yumakap mula sa kanyang kuya. Nang matapos silang maghapunan ay nagkulong na sa kwarto sila Rosalie at Mariel. Pasimple ito lumabas at nagpabili ng alak sa isa sa mga security guard nila. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob nang bigla niya makita ang paa ng kanyang kuya Maki. Kaya naman dahan-dahan din siya nag-angat ng tingin dito. Kuya? Gising ka pa pala? Oo naman, ang aga pa. Saan ka nagpunta? Sa gate. Anong ginawa mo sa gate? Kuya naman, malaki na ako para tanungin mo ako ng ganyan. I said, saan ka galing? Sa gate nga po kuya, napaka-stricto naman At anong ginawa mo doon? Where's Rosalie? Nasa kwarto ko siya. Sige na kuya, good night, matulog ka na din. Sabay halik niya sa pisngi ng kanyang kuya. Pagkapasok nga sa loob ni Mariel ay dumiretso siyang lumabas sa likod papunta sa pool area. Doon niya kasi sinabing dalhin ng security guard ang pinabili niyang alak. Maya-maya lang ay dumating na rin ang inutusan niya at dala na nito ang 6 na can beer. Grabe ma, muntik na ako makita ni Gov. Buti na lang at may phone call kaya bahagyan tumalikod. Pero paano po kapag tinignan niya yung CCTV? Ayoko masisante ma'am. Don't worry kuya, I got you. Trust me. Tsaka wala ng time si kuya para tignan yon. Thank you kuya ha. Oh, heto para sa'yo, 1,000. Salamat ma'am, dagdag baon din to ng anak ko na nasa college. Wow naman po, may college ka na pala? Hanga po ako sa'yo kuya. Sana makapagtapos siya para balang araw hindi mo na kailangang magtrabaho kasi may tutulong na sa inyo. Bilang ama niya, hindi ko inaasahan na tutulungan niya kami ng mama niya. Pinag-aaral ko siya para sa kanya, para maging maganda ang buhay niya sa hinaharap. Oo nga po, pero masarap po sa pakiramdam ng isang anak kapag nakakatulong na siya sa mga magulang. Basta proud po ako sa mga kagaya niyo na iginagapang ang anak para lang makapagtapos. Sana nga lang po talaga may mga magulang pa kami ni kuya. Kaso wala maaga nila kaming iniwan. Sige na po, nagkakadramahan na tayo. Pero kaya mo ba yan ma'am? Kaya na po namin yan. Tugon ni Rosalie mula sa likuran ni Mariel. Oh, Bes, bakit lumabas ka? Ang tagal mo kasi, akala ko nadaganan ka na ng alak. Nakangitin tugon muli ni Rosalie. Sorry Bes, alam mo na, kailangan ipuslit kay kuya. Pinagtulungan na nga nilang buhatin yon at idinala sa kwarto. Marami namang istak na chichirya si Mariel at lumabas ito para kumuha ng mga natirang pagkain kanina. Nang makabalik siya sa kwarto ay sinimula na nilang uminom. Sinasabayan naman nila ito ng panonood ng horror movie. At habang napapasarap nga sa panonood ay napaparami na rin sila ng naiinom. Hanggang sa maramdaman na lang ni Rosalie na tila ba nangangapal ang kanyang muka at nagiinit na rin ang mga tenga niya. Namumula ka na Bes. Ang init nga ng pakiramdam ko Pero ikaw din namumula na. Baka kasi nagbabaga na tayo. Pagbibiro ni Mariel. Nang bigla na lamang tumungga muli si Rosalie. Dahan-dahan Bes, may pinagdadaanan yan? Malaki Bes. Tugon ni Rosalie kaya naman kaagad na nag-alala sa kanya ang kaibigan. Ano yun? Tell me, handa akong makinig sa'yo. Ay, oo nga pala, alam ko na. Nasa hospital nga pala ang tatay mo. May isa pa Bes, bukod doon. Tsaka ito kaagad na umiyak. Sige lang, ikwento mo lang sa akin. At niyakap niya ang kaibigan.
Wala nang iniingatan ko. Iniingatang ano? Bes, magugustuhan mo pa ba ako para sa kuya mo? Kapag nalaman mong madumi na akong babae? Ano ba pinagsasabi mong madumi ka ng babae? Hindi kita maintindihan. Tsaka siya kumalas mula sa pagkakayakap niya rito at hinawakan ang magkabilang pisngi. Ano ba nangyari? Umiling-iling lang naman si Rosalie habang walang humpay ito sa pag-iyak. Tell me, hindi kita huhusgahan. Dahil kaibigan kita. Binenta ko ang sarili ko, Bes. Sabay hagulgol nito. Nagawa ko yun para sa tatay ko. Kahit labag yun sa kalooban ko, kailangan ko pa rin gawin. Kasi malaki ang gastusin ni tatay sa hospital. Kailangan kong ipagbuntis sa magiging anak namin ng governor na yon. Ha? Sinong governor? Mariel, open the door! Sigaw ni Maki mula sa labas ng pinto ni Mariel. Hala, si kuya, mukhang alam niya nang umiinom tayo. Ay, lagot na. Open the door, or else sisirain ko to. Wait lang, Bes ha, bubuksan ko na. Kaagad na tumayo si Mariel upang pagbuksan ng pinto ang galit na si Maki. Kuya, ano sinabi ko sa'yo? Di ba sinabi ko sa'yo huwag kayong iinom? Sinuway mo ako, Mariel! Bakit ba bawal, kuya? Dito lang naman kami sa loob ah. Kaagad na tinapunan ng tingin ni Maki ang lasing at nakadukdok na dalaga sa sariling mga tuhod nito. Lasing na siya, kuya, at umiiyak. See? Kaya ayokong uminom kayo. Ang laki kaya ng problema niya. Madumi na akong babae! Sigaw ni Rosalie kaya nagulat silang dalawa. Kaagad naman tinakbo ito ni Mariel upang yakapin muli, habang si Maki naman ay tuluyan ng pumasok sa loob ng kwarto. Kailangan ko ipagbuntis sa magiging anak namin, pero kapag nanganak na ako, kukuhanin niya ang anak ko. Parang hindi ko kakayanin, anak ko din yun eh. Sino ba kasi yun, Bes? Kilala mo ba? Hindi ko alam ang pangalan niya, maging ang itsura niya hindi ko alam. Kapag nabuntis ka niya, tumakas ka na lang. Tutulungan ka namin ni kuya, huwag kang papayag na kuhanin niya sa'yo ang anak mo. Hindi pwede, Bes. Kagaya ng kuya mo, may impluwensya din siyang tao. Governor din siya, at alam kong kahit saan ako magtago, mahahanap niya pa rin ako. At ang pinaka-worst pa, baka ipakulong pa niya ako. Paano na lang ang tatay ko kapag nangyari yon? Binayaran na niya ako. At kapag hindi pa ako nabuntis, kailangan ulitin namin ang ginawa namin. Pero ayoko na, Bes. Dirin-dirin ako sa sarili ko, tapos mauulit pa. Hindi nga malaman ni Mariel kung ano pa nga ba ang sasabihin sa kanyang kaibigan dahil maging siya ay hindi alam ang gagawin. Kuya, baka pwede natin tulungan si Rosalie. Baka kaya mong hanapin ko sino ba ang lalaking yon. Patulugin mo na si Rosalie at bukas na bukas may sasabihin ako sa'yo. Ano yon, kuya? Bukas nga, di ba? Bahala ka dyan sa kaibigan mo. Ginusto niyo mag-inom, di ba? Bahala ka dyan. Tsaka lumabas na ito ng kwarto ni Mariel. 3:00 na madaling araw na makatanggap pa ng text message si Maki mula kay Mariel. Kaya naman nireplyan niya ito at pinapunta sa kanyang kwarto. Kuya, ano ba kasi yung sasabihin mo? Hindi talaga ako nakatulog kakaisip doon. Bugod na tanong ni Mariel sa kanya pagbukas niya ng pinto. Kaagad naman niyang hinatak ang kapatid at isinara ang pinto. Si Rosalie, tulog na ba? Oo naman, kanina pa. So ano nga yung sasabihin mo? Para kasi nakakaintriga eh. May alam ka ba? Napalunok naman si Maki sa itinanong na yon ng kanyang kapatid. Mangako ka muna sa akin na kahit anong malaman mo, mananatili kang tahimik at mananatili itong sikreto. Mas lalo naman akong kinabahan, kuya. And don't tell me, may alam ka nga. And don't tell me, ikaw ang nakaseks ni Rosalie. Ikaw yung tinutukoy niya? Tama ako? Or advance lang ako mag-isip? Tama ka nang naisip, Mariel. Tugon ni Maki na ikinalaki ng mga mata ng kanyang kapatid. Seryoso ka ba, kuya? Hindi ka nagbibiro? So paano? Bakit? Long story, okay? Kahit na, makikinig ako. Basta, makinig ka sa akin. Ano man ang mangyari, sana manatili itong sikreto. Alam kong kaibigan mo si Rosalie, pero ako naman ang kuya mo, di ba? At sa oras ng kagipitan, ako ang pipiliin mo. Oo, kuya. Ikaw ang kuya ko. Pero kapag mali ka, mali ka. At hindi kita pipiliin o ipagtatanggol sa part na yan. Hinawakan naman ni Maki sa magkabilang balikat si Mariel. Please, Mariel. Inamin ko to sa'yo para kahit papaano mabawasan ang guilt na nararamdaman ko. Pero sana sa atin dalawa na lang to. And I promise, hindi ko naman pababayaan si Rosalie. Kung sakali mong may nabuo ng gabing yon, kukupkupin natin siya.
Bakit ba kasi hindi mo nalang ligawan si Rosalie at pakasalan? Hindi ko mahal si Rosalie, Mariel. Anak lang ang gusto ko at ayoko mag-asawa. Nangilid naman ang mga luha sa mga mata ni Mariel at pinitik sa ilong ang kanyang kuya Maki. So anong gusto mo? Mabuhay ng miserable ang kaibigan ko? Nakita mo naman yung reaksyon niya kagabi, di ba? Nandidiri siya sa sarili niya. At kung hindi dahil sa tatay niya, hindi naman niya gagawin yon. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at ganyan na naging desisyon mo, kuya? Nangyari, Mariel. Please naman, suportahan mo na lang ako. Hindi ko naman pababayaan ang kaibigan mo. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Tutulungan ko ang tatay niya. Basta tulungan niya lang ako magkaanak. Nakakabaliw daw, kuya. Sobra. Pero hindi lang pera ang tulong na kailangan ng kaibigan ko, kundi pagmamahal. Matagal lang may gusto si Rosalie sa'yo. Since high school kami. Unang kita pa lang niya sa'yo, umamin na siya sa akin na crush ka niya. Until now. Kaya sana naman, kuya, wag mo siyang saktan. Kasi para mo na rin ako sinaktan eh. Dahil parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Tsaka ito, kuya, ha? What if sa akin mangyari yon? Ano mararamdaman mo? Sandaling natigilan si Maki sa itinanong sa kanya ni Mariel. Siyempre, magagalit ako. Masasaktan. Yun na nga kuya. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na masaktan ang damdamin ng kaibigan ko. Dahil kapag ginawa mo yan, babalik na ako ng Amerika at hindi na ako babalik dito. Mark my words, kuya. Mark my words. Madiing sabi ni Mariel at tumalikod na ito sa kanya. Okay, fine. Pero sana naman manatili mo na itong sikreto. Hayaan mo ako ang magsabi sa kanya. Huwag mo akong pangunahan. Lalo na't desisyon ko to. Okay, kuya. Ikaw naman talagang dapat na magsabi kay Rosalie niyan. Mas maganda na sa'yo manggaling kesa sa ibang tao. Sige na, matulog ka na. Lumalaki ng eye bags mo. Ang pangit mo na. Seryoso, kuya? May eye bags na ako? Sige na nga. Good night na. I love you, bunso. I love you, kuya. Matulog ka na din. Oo, sige. Pagbalik ni Mariel sa kanyang kwarto, ay kagad siyang dumiretso kung saan nakalagay ang kanyang salamin. Naisahan ako ni Kuya Ron na. Wala naman akong eye bags ha. Ay, umiiwas lang talaga siya. Sabay sulyap niya ng tingin sa mahimbing na natutulog na si Rosalie. Kagad niya din itong nilapitan at inayos ang kumot nito. Maaga na ihatid ni Mariel si Rosalie, kaya naman nagtungo ito sa parlor ni Mitch upang tanungin ito. Naabutan nga niya ang kaibigan na may inaayusan. At nang makita siya nito ay kagad na lumapit sa kanya. Mitch, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Mamaya na, may inaayusan pa ako eh. Pero sasagutin mo lang naman ako kung sino bang gobernador na yon, Mitch. Siguro naman deserve ko malaman, di ba? Para kahit paano alam ko kung kanino ko ibibigay ang anak ko kung sakali mang may mabuo. Obligadong may mabuo, Beshi. Dahil binayaran ka na rin, di ba? At kung wala man, mauulit ang nangyari sa inyo ng gabing yon. Hindi ko na kaya, Mitch. Kayanin mo. Nakaya mo na nga nung una, di ba? Ngayon pa ba? Don't worry, gwapo naman si Gov. Hindi ka nalugi. Kung ako nga yung babae, kahit hindi na ako bayaran. Sira ulo ka, kahit gwapo pa siya o ano, hindi ko na talaga kaya. Nandidiri na ako sa sarili ko. Tsaka naisip ko din na hindi ko pala kayang ibigay ang anak ko kung sakali man. Pero Rosa, nasa kasanduan niyo yon, di ba? Isipin mo ang tatay mo. Iniisip ko naman talaga si tatay eh, kaya nga nandito ako sa sitwasyon na to. Pero please, sabihin mo na sa akin kung sino ba talaga lalaki na yon. I'm sorry. Gusto ko man sabihin sa'yo pero hindi talaga pwede. Binayaran din ako para manahimik. Tsaka mas okay nang wala kang alam kung sino ba talaga siya. Pero Mitch, wala nang pero pa, Rosa. Umuwi ka na. At huwag mo na akong kulitin. Kasi kahit anong tanong ang gawin mo, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo. Mahal kita, Beshi, pero kailangan ko ring manahimik. Hindi ko naman sasabihin na sinabi mo eh. Paghirit ni Rosalie, pero itinaas lang ni Mitch ang mga kamay niya, simbolo na tumahimik na ang dalaga. Kaibigan mo ako, Mitch. Oo, kaibigan nga kita. Kaya nga kita tinulungan na makahanap ng paraan para sa gastusin ng tatay mo, di ba? Matagal pa ba yung pag-uusap nyo? Malilate na ako sa event na pupuntahan ko. Saad ng customer na inaayusan ni Mitch. Wait lang ma'am, heto na po. Uy, Beshi, sige na. Umuwi ka na. Ingat ha. Laglag ang mga balikat ni Rosalie na lumabas ng parlor dahil bigo siyang malaman kung sino ba ang lalaking nakatalik niya ng gabing yon. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo na hindi pa rin dinadatnan si Rosalie. Wala pa rin ang buwan ng dalaw nito kaya naman kinabahan na siya. Buntis na nga kaya ako? Tanong sa sarili habang nakahawak siya sa kanyang tiyan. Kailangan kong tawagan si Mariel para sabihin sa kanya to. Wika niya sa kanyang sarili at kinuha ang cellphone na nasa higaan niya.
Sandali lang nagring ang cellphone ni Mariel at kaagad din itong sinagot. Oh, Bes, napatawag ka. Kumusta ka? Tanong nito mula sa kabilang linya. Bes, bakit? Okay ka lang ba? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong nito. Bes, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Delayed na ako ng 1 linggo. Maaring nga kayang may laman na to. Paano kung oo? Kakayanin ko bang ibigay siya sa ama niya kapag naisilang ko na siya? Ha? Talaga? Good news yan? Good news? Bakit parang ang saya mo? Ano kasi? Hindi ba't sabi mo kapag nakabuo kayo sa one night stand nyo, hindi na mauulit yung nangyari sa inyo? Kaya mas okay na yan, nabuntis ka na kaagad. Magpa-check up ka na. Samahan kita. O kaya mag-pregnancy test ka muna. Yun yung ginagamit nila para malaman kung buntis nga ba sila. Sige, Bes. Wait mo ko. Pupuntahan kita dyan sa inyo, ha? Huwag mo munang gamitan hanggat wala ako. Okay, sige. Hihintayin kita. Kaagad na nagtungo sa butika si Rosalie upang bumili ng pregnancy test. At habang hawak na nga niya ito ay nanginginig ang kanyang kamay. Pagkabalik niya sa bahay ay nahiga na muna siya dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nakaramdam kasi siya ng pagkahilo matapos niya magpunta sa butika. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya at maya-maya lamang ay may kumakatok na sa pinto ng bahay nila. Alam niyang si Mariel na yon kaya naman nag-apura siyang lumabas ng kwarto. Sorry Bes, na-traffic kasi ako. Okay lang, nakatulog din naman ako eh. Nakabili ka na ba? Oo, nandun na sa kwarto ko. Maupo ka na muna dito sa sala at kukuhanin ko sa kwarto. Tumango naman si Mariel at kinuha na nga ni Rosalie ang 2 pregnancy test. Sige na, umihi ka na para magamit mo na at malaman na natin ang resulta. Pero paano kung positive nga? Anong gagawin natin? Doon ka na sa bahay titira? Tugon ni Mariel na ikinagulat ni Rosalie. Ano? Paano si tatay? Kami nang bahala sa tatay mo. Ipapalipat natin siya ng hospital doon na sa Cavite para mas malapit sa atin. Huwag kang mag-alala, nandito kami ni Kuya. Hindi ka namin pababayaan. Salamat talaga. Pero ano mangyayari sa ama nitong pinagbubuntis ko? Kung buntis nga ako, sigurado akong hahanapin niya ako. Kami na rin ang bahala doon. Magtiwala ka sa amin ni Kuya. Wala kang iisipin na kahit ano. Kasi kami na ang bahala sa lahat. Salamat, Bes. Hindi ko alam kung paano ako kung wala ka. Kayo ng kuya mo. Tatanawin ko tong malaking utang na loob, Mariel. Wala yon. At kung sakali man na may magawa kaming kasalanan sa'yo ni Kuya, sana mampatawad mo kami. Bakit naman kayo magkakaroon ng kasalanan sa akin? Ang bait niyo sa akin. Kahit gaano kabuti ang tao sa'yo, may magagawa pa rin na ikakasama ng loob mo sa kanya. Kinakabahan naman ako sa'yo, Bes. Biro lang yon. Sige na, umihi ka na. Hintayin kita dito. Tumango naman si Rosalie at paglabas nito galing sa CR ay may dala na itong kaunting ihi na nakalagay sa plastic cup. Si Mariel na ang nagbukas ng pregnancy test at si Rosalie naman ang nagpatak ng ihi sa PT. At habang hinihintay ang resulta ay napayakap si Rosalie sa kaibigan. Bes, parang dalawa yung line. Yung isa malinaw pero yung isa malabo. Saad ni Mariel, kaya naman tinignan niya na rin ito. Oo nga Bes, dalawa ang line. Ibig sabihin, buntis na nga ako. Magkakaanak na ako. Yung isa pa, para sure talaga tayo. Pinatakan ni Rosalie ang natitira pang PT at kagaya ng nauna ay ganun din ito. 2 guhit na pula din ang nakikita nila, palatandaan na positive ito. Buntis ka nga Bes, buntis ka! Masaya ako para sa'yo, magkakapamangkin na ako. Ani ni Mariel habang nakayakap kay Rosalie. Kaagad din kumala si Rosalie mula sa pagkakayakap ng kaibigan. Ano sabi mo Bes, magkakapamangkin? Oo, hindi ba sister tayo? Hindi lang basta magkaibigan. Nakahinga naman ng maluwag si Rosalie at tumangutango ito. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, Bes, wala kang dapat ipag-alala. Kami na bahala sa'yo. Aalagaan ka namin at ibibigay lahat ng pangangailangan mo at ng baby mo. Salamat talaga, Bes ha. Emotional na pagpapasalamat ni Rosalie sa kaibigan at muli siya nitong niyakap na mahigpit. Oh my God, Kuya, sa wakas naman at sumagot ka na. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Marami akong inaasikaso ngayon. Bakit ka ba tumatawag? Meron akong good news sa'yo. Good news? Ano yon? Tanong ni Maki mula sa kabilang linya. Tumingin pa sa paligid si Mariel at baka may makarinig sa kanya. At nang masiguro niyang wala naman tao, ay saka lang niya sinagot ang tanong ng kanyang kuya. Buntis na si Rosalie, Kuya. Nakabuo na kayo kaagad. Masaya ka na? Seryoso ka ba? Paano mo nalaman? Kasi magkasama kami. Naliligo lang siya ngayon kaya natawagan ulit kita.
Kitang-kita ko na positive ang pregnancy test na ginamit niya. 2 guhit yon. Kaya sigurado kaming buntis na nga siya. So ano? Ano ng plano, kuya? Sabihin mo sa kanya mag-empake na siya at sa bahay na siya titira. Kagaya na napag-usapan natin, itatransfer natin ang tatay niya dito sa Cavite. Okay. At yung ipinangako mo sa akin na pakakasalan mo ang kaibigan ko bago pa man siya manganak. Oo na. At aaminin mo sa kanya ang totoo, kuya, na ikaw ang tunay na ama ng ipinagbubuntis niya dahil kapag hindi mo talaga ginawa yon, mawawala ako sa buhay mo. Sige, isagad mo ng pananakot mo sa akin, Mariel. Di kita tinatakot, kuya. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Oo na, pero huwag kang aasa na mamahalin ko si Rosalie. Pakakasalan ko siya para sa magiging anak namin. Tingnan natin, kuya. Alam ko kakainin mo rin yung mga sinasabi mo ngayon dahil alam ko matututunan mo rin siyang mahalin lalo na kapag mag-asawa na kayo. Sige na, marami pa akong inaasikaso rito. Ikaw nang bahala kay Rosalie, ha? Ingatan mo siya. Sige na, magkita na lang tayo sa bahay mamaya. Okay, fine. Ihahatid ko na po sa bahay ang magiging misis mo. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Mas sumasakit ang ulo ko sa'yo, kuya. Oo na, sige na. Mag-iingat kayo. Promise, babawi ako sa kaibigan mo. Ako ang tunay mong kapatid pero mas mahal mo si Rosalie. Siyempre, mas love ko talaga siya. Kaya hindi ako papayag na sasaktan mo ang damdamin niya. Bes, sinong kausap mo? Tanong ni Rosalie mula sa kanya likuran. Kagad naman siya lumingon dito at ngumiti. Si kuya, sinabi ko kasi sa kanya na uuwi na tayo sa bahay at masaya siyang malaman yon. Pero ano yung sinasabi mo na hindi ka papayag na saktan ang damdamin niya? Ako ba ang tinutukoy mo? Oo, ikaw nga, Bes. Kasi balak yata ni kuya na tumayong ama na magiging anak mo. Natulala naman si Rosalie sa sinabing yun ni Mariel sa kanya. Seryoso ka? Gagawin talaga ni Kuya Maki yun? Oo naman. Halika na, tulungan na kita mag-empake ng mga gamit mo para makauwi na tayo. Isinama na ni Mariel si Rosalie sa kanila at pagdating nila sa bahay ay kaagad nang inasikaso ni Mariel ang kaibigan. Dito ka na muna mag-stay sa kwarto ko para magkasama tayo. Saad ni Mariel habang nakaupo sila sa gilid ng kama at magkahawak ang mga kamay. Mas gusto ko nga yun kasi magkasama tayo. Ay, nakakatakot naman kung mag-isa lang ako sa kwarto. Ha? Bakit ka naman matatakot? Hindi ba't ang ganito kalaking bahay ang gustong tirahan ng mga multo? Uy, grabe ka. Nananakot ka naman tsaka hindi totoo ang multo, no? Kung sa bagay, mas nakakatakot pa nga yung buhay pero nanggo-ghosting, di ba? Natatawang ani ni Rosalie. Tumpak, Bes. Mas nakakatakot nga talaga yon, lalo na kapag minahal mo ng sobra-sobra tapos iiwan ka lang. Aba, ang lalim naman ng hugot na yan, Bes. Sabihin mo nga sa akin, sino nang iwan sa'yo, ha? Wala. Alam mo kasi, kahit single ka, kapag mahilig ka manood ng mga K-drama, feeling mo, ikaw yung mga bidang babae sa mga pinapanood mo. At kapag broken-hearted sila, apektado ka din. Parang ikaw yung nasasaktan. Akala ko naman nagka-boyfriend ka na sa Amerika, tapos iniwan ka. Naku, may iuntog ko talaga yun sa mga muscles ko, Mariel. Never pa ako nagka-boyfriend. Sakit lang sa ulo yan. Gusto kong i-enjoy ang life ko bilang single. Sapat na sa akin na kinikilig sa relasyon ng iba at taga sana all sa kanila. Mukhang tatanda yata tayong dalaga ha. Tanong ni Rosalie tsaka ito tumawa. Hindi pakakasalan ka ni kuya. Pakakasalan daw. Paano naman niya pakakasalan ng babaeng may nakauna na sa kanya? Lalo na't hindi naman niya ako mahal or kahit gusto man lang. Walang imposible, Rosa. Trust me, magiging Mrs. Rosalie Laksina ka soon. Ay, mas mauna pa sigurong pumuti ang uwak kaysa mangyari yung sinasabi mo. Tsaka ito tumayo at dumungaw sa bintana. Paano kung nangyari nga? Pustahan tayo. Saad ni Mariel at sumunod ito sa kanya. Wala akong pampusta, kaya pasa ko dyan. Basta Bes, ipapangako ko sa'yo, pakakasalan ka ni kuya. Kumapit ka lang sa garter ng panty ko. Paano kapag napigtas? Ay di imposible talaga mangyari? Matibay to, no? Alambre kaya ang garter ng panty ko. Sabay tawa nito. Halika na nga sa kusina para makapagmerienda na tayo. Malalim na ang gabi ngunit nananatiling gising si Rosalie. Pasimple siyang umiiyak habang mahimbing na natutulog si Mariel. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Basa na rin ang una na yakap-yakap niya dahil sa kakaiyak. Nang makaramdam siya ng paninikit ng dibdib, kaya bumangon siya at bumaba upang magtungo ng kusina at makainom ng tubig. Madilim sa kusina, kaya namang kinapapa niya ang switch ng ilaw para lumiwanag doon.
Ngunit nagpatay sindi ang ilaw kaya naman nakaramdam siya ng takot. Ito na nga bang sinasabi ko basta malalaking bahay, may multo talaga. Saad nito nang bigla na lamang may humawak sa balikat niya na talaga namang ikinagulat niya. Dahil sa labis na pagkagulat ay napatalon ito. Anak ng tipaklong! Kuya Maki, bakit naman nananakot ka? Aniya na magkita si Maki at umayos na rin ang ilaw. Ako? Nananakot? Hinawakan lang kita sa balikat kasi hindi mo naramdaman na nasa likuran mo ko dahil kausap mo ang sarili mo at ano yung sinasabi mong may multo. Sira lang talagang ilaw na yan at bukas na bukas ipapaayos ko yan. Napalunok naman si Rosalie lalo na nang bumaba ang paningin niya sa hubad na katawan ni Maggie. May problema? Tanong nito sa kanya. Wala naman po. Iinom ka rin ba ng tubig? Opo. Nagising ka lang ba? Or hindi ka pa talaga nakakatulog? Hindi pa ako nakakatulog, kuya. Siguro dahil hindi ako sanay na nakikitulog sa ibang bahay. Noong una kaya nakatulog agad ako kasi lasing ako nun Pasensya na din po pala kung may mga nasabi po ako nun at kung naging makulit ako. Walang problema, ayos lang yon. Tsaka si Maki na nga ang kumuha ng tubig ni Rosalie. Warm water lang ang inumin mo, gabi na, baka sikmurain ka pa, tsaka buntis ka. Salamat. Tugon ni Rosalie at nang abutin niya ang baso mula kay Maki ay nahawakan pa nito ang kamay ng binata. Kahit sandali lamang yon ay pakiramdam niya na kuryente na ang buo niyang katawan. Siya nga pala, ipapatransfer ko na bukas ang tatay mo para mas madali mo siyang mapuntahan. Salamat po sa inyo ni Mariel ha. Napakarami na po ninyo na itulong sa akin. Wala yon. Tugon ni Maki sabay inom nito ng tubig. Sinabayan naman yun ni Rosalie at pagkatapos nga ay napangiti pa sila sa isa't isa. Pagkiramdam ni Rosalie ay para siyang ice cream na malapit ng matunaw dahil sa mga ngiti ni Maki. Mag-iingat ka sa mga kilos mo at lagi mong tatandaan na may buhay na mawawala kapag hindi ka nag-ingat. Opo. Nasa second floor ang kwarto ni Mariel at mahihirapan ka lang na laging humahagdan. Kaya mas okay kung dito ka sa baba, malapit sa kwarto ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosalie sa sinabing yun ni Maki sa kanya. Po, magkalapit tayo ng kwarto? Oo, mas okay yun na magkalapit tayo. I mean, mas okay na malapit ang kwarto natin. Oo, mas okay yun na magkalapit tayo. I mean, mas okay na malapit ang kwarto natin para just in case na may kailangan ka, madali mo akong puntahan. Pero, wala nang pero, ipapaayos ko bukas kay Manang Lucy yun. Para pwede ka na lumipat doon. At kapag nagising na ang tatay mo, dalawa na kayo sa kwartong yon. Salamat. Pero hindi na po kaya ako makahanap ng gobernador na yon? Ito pong tatay na magiging anak ko. Hindi na. Tugon ni Maggie. Kaya huwag ka na mag-alala pa, ligtas ka rito. Alas 11 na ng gabi nang biglang bumagsak ang napakalakas na ulan kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Hinawi ni Maki ang kurtina upang takpan ang bintana. At hindi gaanong makita ang mga pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Ngunit nang pabalik na siya ng kama, ay muling kumulog ng malakas kasabay ng pagtili ni Rosalie kaya naman nataranta siya lumabas ng kanyang silid. At tinungo nito ang silid ni Rosalie na katabi lang naman ng kanyang kwarto. Mabuti na lamang at hindi yun nakalak kaya naman agad siya nakapasok at natagpuan niya nakaupo sa gitna ng kama si Rosalie habang nakatakip ang mga palad nito sa magkabilang tenga habang umiiyak. Awang-awa siya sa kalagayan ng dalaga, kaya naman lumapit siya dito. At nang makita siya nito ay walang pag-aalinlangan na yumakap ito sa kanya. Nagulat man siya sa ginawa ng dalaga ay hinayaan na lamang niya ito. Gumanti na rin siya ng yakap habang humihikbi naman si Rosalie. Huwag ka na matakot, nandito na ako. Mahinang sabi niya habang hinahagod ang likuran nito. Tumango naman ang dalaga, nang bigla na namang kumulog. Kaya napatili siyang muli at lalong humigpit ang pagkakayakap niya kay Maggie. Nanginginig ang kanyang katawan sa takot at nangangatal ang mga labi nito. Takot ka pala sa kulog? Opo. Tugon ni Rosalie habang nananatiling magkayakap silang dalawa. May gusto kong sabihin sa'yo. Sabay angat niya ng tingin at tumitig sa mga mata ni Rosalie. Ano po yun? Hinawakan ni Maggie ang dalawang kamay ni Rosalie at muli nakipagtitigan dito. Palihim namang kinikilig ang dalaga habang hawakan ni Maggie ang kanyang mga kamay. Tama si Mariel. Tama siya. Nakakainin ko lahat ng sinabi ko. Hindi kita maintindihan, Kuya Maggie. Pakiramdam ko, nahuhulog na ako sa'yo.
2 weeks ka pa lang dito pero iba na yung nararamdaman ko. Gusto na yata kita, Rosa. Nagtaasan naman ang mga balahibo ni Rosalie sa inaming yun ni Maki sa kanya. Ako? Nagugustuhan mo na? Paano? Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero alam ko nagugustuhan na kita. Napailing-iling naman si Rosalie. Hindi. Nananaginip lang ako. Or nag-i-illusion lang ako. Sabihin mo, panaginip lang to na hindi totoo to. Pero kaagad na kinabig ni Maki ang leeg niya upang maglapit ang kanilang mga muka at mga labi. Sandali silang nagkatitigan bago siliin ng halik ni Maki ang nangangatal na mga labi ni Rosalie. Habang inaangkin niya ang mga labi nito, ay dahan-dahan niya rin itong inihiga. Patuloy lamang siya sa paghalik hanggang sa tumugon na ang dalaga. Wala na silang pakialam sa nangyayari sa paligid. Kahit malakas pa rin ang ulan at patuloy pa rin sa pagkidlat at may mahihina pa rin mga pagkulog. Nag-e-enjoy na silang dalawa sa ginagawa at tila bingi na sa ingay ng paligid at tanging mga tunog lamang ng kanilang mga labi ang kanilang naririnig. Para silang bagong kasal na sabik sa isa't isa. Iniyakap na rin ni Rosalie ang braso niya sa katawan ni Maki, kaya naman mas lalong ginanahan ang binata. Hanggang sa tumigil na ang ulan, ngunit hindi na nila namalayan ang pagtigil nito dahil abala silang dalawa sa pagpapaligaya sa isa't isa. Unang tinanggal ni Maki ang manipis na puting t-shirt ni Rosalie at pinagsawa ang pagmasdan ang dibdib nito kahit may takip pa. Iniangat niya ang paningin sa mukha ng dalaga na nakatingin lamang sa kanya. Walang pagtangging nagaganap dahil mukhang ipapaubaya muli sa kanya ang katawan nito. Malaya siyang makita ngayon ang kabuuan ng dalaga dahil noong una ay madilim sa hotel kung saan sila unang nagtalik. Sandali niyang idinampi muli ang mga labi niya kay Rosalie at tuluyan na itong tinanggalan ng suot. Nang mahimasmasan ng dalaga ay kaagad nitong hinatak ang kumot at ibinalot sa hubad niyang katawan. Mali to. Mali. Aniya at naupo sa gilid tsaka dumukdok sa kanyang mga tuhod. Nagkamali na ako nung una sa lalaking hindi ko kilala at ayoko na pong maulit yun. Pero mahal kita. Saad ni Maki kaya naman muling nag-angat ng tingin si Rosalie. Alam ko hindi mo ako paniniwalaan. Sinabi ko na sa ito kanina. Sabay hawak niya sa magkabilang balikat nito. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Irerespeto ko ang desisyon mo. At tama ka. Mali to. Lalo na't wala tayong relasyon. Pero patutunayan ko sa iyong mahal kita, Rosalie. Paanong patutunayan ang gagawin mo? Liligawan kita hanggang sa maging girlfriend kita. Tugon nito na nagpaluha kay Rosalie. Hindi ko inaasahan to. Ako rin naman. Hindi ko akalain na mahuhulog ako sa iyo. Dahil kahit anong tanggi ko sa isip ko na hindi kita gusto, nangingibabaw pa rin itong sinasabi ng puso ko. Sabay hawak niyang muli sa magkabilang pisngi ng dalaga. Mahal kita. Sabay halik sa noon nito at dinampot ang mga inalis niyang suot ni Rosalie. Sige na, magbihis ka na. Lalabas na ako. Saad nito bago tuloy ang bumaba ng kama at lumabas ng kwarto. Ginising na ni Mariel si Rosalie upang makapag-almusal na rin ito. Naroroon na rin si Maki at sasabay ito sa kanila sa almusal. Nang makarating nga sila sa hapagkainan ay kagad na tumayo si Maki upang ipaghila siya ng silya. Napaangat naman ang tingin ng dalaga sa mukha ng binata pero kaagad din itong yumuko at naupo sa silyang yon. Salamat. Nahihiyang sambit niya at hindi makatingin ng diretso kay Maki. Akmang ipagsasandok na sana ni Maki ng kanin si Rosalie. Ngunit kaagad na inagaw ni Rosalie ang sandok mula rito. Ako na po. Nakatingin lamang si Mariel sa kanila habang napapangiti ito. Ang weird niyo today. Saad ni Mariel at tumuhog na ng hotdog at inilagay sa plato ni Rosalie. Ha? Paano? Naputo lang sasabihin ni Rosalie na magsalita na rin si Maki. Dadalawin mo ba ang tatay mo? Ipapahatid kita sa driver. Pwede po. Oo naman, bakit hindi? Sasamahan kita, Bes. Presinta ni Mariel. Sige, Bes. Salamat ha. You're welcome, Bes. Pero may tanong ako. Ano yon? Tanong nito sa kaibigan at sumubo na ng pagkain. Seryosong tanong to ha. What if makilala mo ang tatay na magiging baby mo? Hindi ba't sabi mo gobernador din yon? Paano kung magkita kayo? Tapos sinabi niya na gusto kanyang pakasalan para sa magiging anak niyo. Ano sasabihin mo? Hindi ako magpapakasal sa kanya, Bes. Alam mo naman na malaking trauma ang natamo ko sa lalaking yon. Napakamahiwaga niya para sa akin.
Alam ko malabo na alokin niya ako ng kasal, lalo na't anak lang naman talaga ang gusto niya. What if magbago ang isip niya? Gusto na pala ng asawa? Kasi gusto niyang mabuo kayo as family. Pagbibigyan mo ba? Kung matututunan ko rin siyang mahalin, tsaka ang gusto ko kasi yung walang inililihim sa akin, dapat nagpapakatotoo sa sarili at hindi nagsisinungaling. Pagkatapos nilang kumain, ay tinawag ni Mariel si Maki habang pasakay ito sa kotse. Kuya, sandali! Oh, kuya, naalala mo ba yung binitawang mga salita ni Rosalie kanina? Grabe, nakakakonsensya. Baka kapag nalaman niya ang totoo, kamuhian niya tayo. Natatakot ako, kuya. Anong gagawin natin? At kailan mo balak na aminin sa kanya ang totoo? Kagabi ko pa napag-isipan yan, Mariel. Aamin na ako sa kanya at part yun ng panliligaw ko. Kailangan niya malaman na ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Paano? At kailan? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Kinakabahan talaga ako, kuya. Dapat kasi una pa lang inamin na natin umabot na ng 2 weeks. Aaminin ng ano? Kapwa sila napalingon kay Rosalie at pareho nanginginig sa takot. Aha? Wala yun, Bes. Pagsisinungaling ni Mariel. May tumatawag kasi sa phone mo, kaya hinanap kita para maibigay ito sa'yo. Salamat, Bes. Sabay kuha niya ng cellphone mula kay Rosalie. So anong aaminin niyo? May tinatago ba kayong sikreto? Nagkatinginan pa ang magkapatid bago bumaling muli ng tingin kay Rosalie. Kasi Bes, ang totoo niyan, Rosalie. Kilala namin yung ama ng ipinagbubuntis mo. Gulat na gulat naman si Rosalie sa sinabing yun ni Maki. Ano? Kilala niyo? Kuya, ani ni Mariel at humawak pa sa braso ni Maki. Sino yung lalaki na yon? Kaya niyo ba ako tinutulungan kasi kilala niyo pala yon? Mamayang gabi, ipapakilala ko siya sa'yo. Saad ni Maki. Hindi ako makapaniwala na kilala niyo siya. Bes, sorry. Sorry talaga. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Mariel. Napasa po na lamang sa noo si Rosalie at tinalikuran na sila nito. Nang umagang yon, binisita ni Rosalie ang kanyang ama at sinamahan siya ni Mariel. Naiyak na lamang siya bigla na makitang wala pa ring malay ang kanyang ama. Halos kalahating oras lang ang itinagal nila sa loob ng ICU at umuwi na din sila. Hindi na rin nila napag-usapan ang tungkol sa ama ng ipinagbubuntis niya. Ihintayin na lamang niya si Maki dahil nangako ito na siya mismo ang magsasabi kung sino nga ba talaga yon. Hanggang sumapit na ang gabi, ngunit wala pa rin ito. Kaya naman nag-abang na siya sa labas ng bahay. Maya-maya nga lang ay may bumubusina na sa tapat ng gate. Alam ni Rosalie na si Maki na yon kaya dali-dali siyang tumayo. Hinintay niyang maiparada ang sasakyan sa garahe at kaagad din niyang nilapitan si Maki na palabas na ng sasakyan kasabay nito ang driver. Kuya Maki, nasaan na siya? Kaagad na tanong niya ngunit mabilis na inilapat ng binata ang 2 daliri nito sa bibig niya kaya napatikom ang bibig niya. Sa loob natin pag-usapan, nasan si Mariel? Nasa kwarto. Ang akala ko kasama mo ang lalaki na yon para makilala ko siya. Pero nasan siya? Kaagad siyang hinawakan ni Maki sa braso para makapasok na sila sa loob ng bahay. Magkakasama na sila ngayon sa kwarto ni Rosalie. Dahil dito nila napiling ipagtapat kay Rosalie ang totoo. Parang wala na ring ibang taong makarinig sa kanila. Ano na? Kuya Maki, sabihin niyo sa akin kung sino siya. Nagpalit-palit pa ang tingin niya sa magkapatid. Bes, ngayon pa lang nagsusorry na ako. Damay lang talaga ako dito. Hindi kita maintindihan, Bes. Paanong damay ka? May alam ka talaga rito? Kuya, sabihin mo na. Huwag ka na magpa-intense pang masyado. Nanginginig na ako kanina pa. Rosalie kasi. Pag-uumpisa ni Maki. Sige na po, diretsahin niyo na ako. Kasi parang nagigets ko na din Nanlaki ang mga mata ng magkapatid na sabay pang nagkatinginan. Nagigets mo na? Tanong ni Mariel. Oo. Sabay upo nito sa kama. Ewan ko lang kung tama nga ba ako ng hinala. Napalunok naman si Maki at muli na itong nagsalita. Ang lalaki na umangkin sa'yo ng isang gabing yon. Ay ako, Rosalie. Saad nito kaya naman napatayo sa kama si Rosalie. Ano? Ibig sabihin tamang hinala ko? Nanghihinala ka na nung una pa lang, Bes? Oo, sa pabango at boses niya. Doon pa lang nang hinala na ako. Pero dahil may tiwala ako sa'yo at sa kanya, inisip ko na baka nagkakamali lang ako. Tapos ngayon malalaman ko na totoo palang hinala ko. Paano niyo nagawang itago sa akin ang totoo? Lalo ka na, Mariel. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Rosalie.
Kaagad naman siyang nilapitan ni Mariel at niyakap ito at doon na nga tuluyang pumatak ang mga luha niya. Sorry, Bes. Sorry talaga, hindi ko ginusto magsinungaling sa'yo. Nangako naman kasi si Kuya na ipagtatapat niya rin sa'yo ang totoo. Kaya hinayaan ko na lang muna. Sana mapatawad mo ako, Bes. Wala naman silang natanggap na sagot mula kay Rosalie, kaya naman mas lalong humigpit ang yakap ni Mariel. Wala akong galit sa'yo, Mariel, o kahit nakatiting na tampo. Naintindihan kita. Saad ni Rosalie at kumalas mula sa pagkakayakap ni Mariel sa kanya. Talaga, Bes? Thank you ah. Thank you talaga. Tuwang-tuwang sambit nito at hinalikan pa sa pisngi si Rosalie. So paano? Alis na ako ha? Para kayong dalawa naman na magkausap. Yes, sa wakas gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sabay bukas nito ng pinto ng kwarto at lumabas na. Mula nang lumabas si Mariel ng silid ni Rosalie ay hindi pa rin nagkikibuan ng dalawa. Hindi malaman ni Maki kung ano ba ang sasabihin. Tila umurong ang kanyang dila ngayong siya lamang ang kasama ni Rosalie sa loob. Magtititigan na lang ba tayo? Pagbasag ni Rosalie sa katahimikan nila. Rosalie, galit ka ba? May karapatan pa ba ako? Bayad ako. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit kailangan yung itago sa akin ang totoo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin na ako yon. Napanghihinaan ako ng loob. Naunahan agad ako ng takot. Tsaka una pa lang naman talaga, yun na yung plano eh. Hindi mo talaga dapat malaman kung sino ako. Ipagbubuntis mo lang ang bata tapos kukuhanin ko. Ganun pa rin ba ang plano? Kukuhanin niyo siya sa akin? Tatanggalan mo ko ng karapatan na maging ina sa anak ko? Hindi na ganun ang plano. Nagbago na mula nang ma-realize ko na nagugustuhan na kita. Tsaka yung mga sinabi ko sa'yo kagabi, totoo yun. Totoo lahat yun. Naliligawan mo ako? Baka po nabibigla ka lang. Ang kagaya mo manliligaw sa akin? Anong masama doon? Dahil lang ba mahirap ka? Huwag mo naman sanang ibaba ang sarili mo. Mahal kita kahit sino ka pa. Tsaka kailangan natin bigyan ng masayang pamilyang magiging anak natin. Tumangutang na lamang si Rosalie. Hindi siya gaanong kumbinsido sa mga sinasabi nito. Baka dumating ang panahon na magbago ang nararamdaman mo para sa akin. Ayokong umasa at masaktan. Hindi ko gagawin ang bagay na yan. Kagaya ng sabi ko, bibigyan natin ng masayang pamilya magiging anak natin. Nangiti naman si Rosalie sa itinugon na yun ni Maki at nabigla na lang siya nang bigla siyang yakapin nito. Napako ang mga mata nila sa isa't isa hanggang sa hawakan ni Maki ang mukha ni Rosalie at siniil ito ng halik. Lumalim na naman ang halik na yon hanggang sa buhati na ni Maki ang dalaga at maingat na inihiga nito sa kama. Sandali naghiwalay ang mga labi nila at muli nagtitigan habang matamis ang mga ngiti sa mga labi. I know my limit, kaya pipigilan ko ang sarili ko. Tsaka naalala ko, baka masela ng pagbubuntis mo. Baka mawala pa ang baby natin at ayokong mangyari yon. Sabay halik niya sa noo ni Rosalie. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at naging maayos ang kalagayan ng tatay ni Rosalie at dito nila inamin ang lahat ng nangyari. Nagulat si Rico at sobrang nalumo dahil sa mga nalaman niya at sinisipa ang sarili. Pero sabi ni Rosalie na hindi niya dapat sisihin ang sarili. Dahil nangyari na ang nangyari at ngayon ay may maganda namang kinahantungan ng lahat. Iniuwi nila si Rico sa bahay nila Maki at doon ay magkakasama silang lahat. Nahihiya pa ang matanda lalo na't nakikitira lamang sila. Sinabi pa nito na mas gusto niya sa dati nilang bahay pero hindi pumayag si Maki. Dahil doon na rin tumira si Rico ay siya na ang pumalit sa dating kwarto ni Rosalie kaya naman magkasama na sa iisang kwarto at iisang kama sila Maki. Pagkalipas ng 2 buwan buhat ng mga anak si Rosalie ay itutuloy na nila ang pagpapakasal. Maayos na ang lahat, kasal na lamang ang kulang. Nakatingin sa salamin si Rosalie habang pinagmamasdan ng sarili. Nasa likuran naman niya si Mariel at nakahawak sa magkabila niyang balikat. Ito na kasi ang nag-ayos sa kanya dahil marunong naman mag-makeup si Mariel. Gusto kasi niyang siya ang mag-aayos sa lahat para sa matalik na kaibigan. Napakaganda mo, Bes, kaya hindi ako magtataka kung bakit ang bilis na hulog sa'yo ni Kuya. Saad ni Mariel habang inaayos naman niya ang buhok nito. Hindi ko din inakala na mahuhulog sa akin yon. Akala ko pa nga nung una ay pinagtitripan lang ako. Pero eto na, sa simbahan din ang tuloy. Tugon ni Rosalie. Sinabi ko naman sa'yo, Bes, walang imposible. Nakasakay na siya ngayon sa kanyang bridal car. Nalalamig ang kanyang mga kamay at may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Lalo na nang matapat na sila sa simbahan kung saan sila ikakasal ni Maki.
Magkikita na niya ang napakagwapo niyang groom. Nakaabang naman sa kanya si Mariel na kanyang bridesmaid. Nang makita nga siya nito, ay kaagad itong kumaway sa kanya at nilapitan siya upang alalayan sa pagbaba at para tulungan na rin sa pagtaas ng kanyang wedding gown. Nang makarating na sa pintuan ng simbahan ay bumukas na yon. Hudyat napapasok na siya sa loob upang masimulan na ang kanilang pag-iisang dibdib ni Maki. Pagkapasok niya ay nagtagpo kaagad ang mga mata nila. Habang dahan-dahan siya naglalakad palapit sa kanyang pakakasalan ay hindi niya maiwasang pumatak ang kanyang mga luha. Ganon din si Maki na inabutan pa ng tissue paper dahil nagtuluan talaga ang mga luha nito. Tinanaw pa ni Rosalie ang kanyang ama na nakaupo sa harapan at nakalingon ito sa kanya at nangingilid din ang mga luha nito sa mga mata. Nginitian niya ito kaya namang gumanti na rin ito ng ngiti sa kanya. Sunod niyang tinignan ay ang kanyang kambal na anak na sila Samantha at Samuel. Hanggang sa tuluyan na siya nakalapit kay Maki, kagad siya nitong inalalayan. Huwag ka nang umiyak, hindi bagay sa'yo. Pagbibiro pa niya, iyak ngiti nga lang ang itinugon ni Maki sa kanya at maya-maya lamang ay sinimulan na ang seremonya. Pagkatapos ng kanilang mga sumpaan at pagsusuot ng singsing sa isa't isa, ay diniklara na ng pare na sila ay mag-asawa na. 1 year later. Oh, dahan-dahan mga anak. Saad ni Maki sa kanilang kambal habang nagsasanay maglakad ang mga ito. Hayaan mo lang silang madapa, mahal. Part yan ng pagsasanay nila maglakad. Saad naman ni Rosalie. Baka kasi masugatan ng mga tuhod. Okay lang yan, mas okay na maranasan nilang madapa at masugatan. Diyan sila titibay. Parang sa atin lang yan sa mga adults na. Kapag nadapa ka sa hamon ng buhay, masasaktan ka. Pero kailangan mong bumangon at muli magpatuloy. Kaya sa'yo ako Dami ko natutunan sa'yo. Payakap nga ako, ani ni Maki. Pagkatapos sanay maglakad ang kambal ay naligo na si Rosalie. Hindi na siya naglock ng pinto ng banyo dahil wala namang papasok doon. Ngunit isang gwapong lalaki ang pumasok doon at umistorbo sa pagligo niya. Mahal, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang pinagmamasdan nito ang hubad niyang katawan. Sasabay sa iyong maligo. Wala namang pong masama, hindi po ba, Mrs. Laksina? Ilang beses na natin ginawa to. Napakahilig mo talaga sumabay maligo, tapos kung saan-saan na naman mapupunta. Siyempre naman, asawa ko, kasama na yun sa pagligo. Halika, paliguan kita. Napasa po na lamang sa noo si Rosa dahil alam niya ang magaganap. Lumapit na nga siya rito at ito na ang nagpaligo sa kanya. Pagkatapos noon ay siya naman ang nagpaligo rito. Nang bigla siyang isandal nito sa pader malapit sa shower at kagad na sinungaban ng halik. Malikot din ang kamay ni Maki at kung saan saang parte ng katawan ni Rosalie dumadapo. Mula sa kanyang dibdib at sa pagkababae niya. Kanina lamang ay malamig ang kanilang mga katawan, ngunit ngayon ay nagiinit na. Hinayaan lamang ni Maki ang tubig na pumapatak sa kanyang likuran habang patuloy ito sa ginagawang paghalik sa asawa. Pagkatapos ay sinakatuparan na ang plano. Inangkinan niyang muli ang katawan nito sa loob ng banyo. Nang pareho silang mahirapan, ay sa kama na lang itinuloy ang kanilang sagupaan. Wala silang pakialam kahit pareho silang basa, basta makaraos lamang. Habang tumatagal ay mas lalong humuhusay sa kama si Maki na mas lalong nakakapagbigay ng kakaibang ligaya sa kanyang asawa.